Guys, before natin 'tong i-play na video ni Attorney Claire, naalala niyo ba yung video ni Raffy Tulfo tungkol do'n sa hazing victim na namatay, na gusto niya daw pakasuhan ng reklusyon perpetua yung mga involved do'n sa hazing. Baka nakakalimutan niyo na, eh. Yan, lakayan natin para ma-appreciate natin. Ayan, oh, Senator Tulfo, isinusulong nakasuhan ng reklusyon perpetua ang lahat ng sakot sa hazing. O, 'di ba? Nakakatawa. So, hanggang ngayon hindi ako makaka-recover diyan. Hindi pa ako nakaka-recover at hindi siguro ako makaka-recover. Because one of the most traumatic thing yata na nakita ko, lalong-lalo na pagdating sa isang lawmaker, he doesn't even know the difference of the penalty at tsaka yung crime. So basically rito, as you can see, reclusion perpetua is actually a penalty. Hindi po siya crime. Okay? Sa dinami-dami, no? Sabi nga niya, 100 daw ang kanyang lawyer. Hindi ko maramdaman at makita na meron siyang 100 na lawyer. Hindi man lang siya sinabihan na ang reclusion perpetua po, okay, ay isang penalty at hindi krimen. By the way guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Attorney Libayan, pa-subscribe na rin po. Balik tayo ngayon kay Attorney Claire. So dito sa video ni Attorney Claire, just to give you a quick background, diniscuss niya rito yung difference ng theft, qualified theft, at saka ng robbery. Another thing is that, napag-usapan din dito, no, na-capture niya at for sure nanginginig na rin ang laman ni Attorney Claire, naiinis na to for sure. Yung gusto ni Idol Raffy na i-amend kung sino ba ang dapat nakasuhan ng qualified theft. Feeling ni Raffy Tulfo ang qualified theft, targeted lang ang mga kasambahay, which is hindi totoo. Marami pong pwedeng makasuhan ng qualified theft. Kahit kamag-anak mo, pwedeng makasuhan ng qualified theft. Okay? So, panoorin muna natin si Attorney Claire. May binabanggit siya tungkol doon sa pagtatanggal ng domestic servant o yung mga kasambahay natin doon sa salang qualified theft. Mr. Chair, we also have in our revised penal code the crime of qualified theft. In that law, our domestic workers are punished with a penalty 2 degrees higher than the penalty for regular theft. Naiintindihan niya kaya yung sinabi niyang penalty 2 degrees higher than the regular theft? Marunong ba siya mag-compute? For sure yan, hindi. Diba? Dito kasi ang bilang ng imprisonment niyan. Magluluto ako na adobo gamit ito. Old school, i-makeover na yan. This is very discriminatory and anti-poor. Alam niyo po, pag binasa mo itong batas na ito, ang tawag pa sa ating mga kasambahay ay domestic servant. So, tingnan niya natin ito ba, ano to sinasabi ni Raffy Tulfo. Okay? So, it says here, what are the qualifying circumstances that turn theft into a qualified theft? Number 1, a qualified theft is committed under the following circumstances. Number 1, the theft is committed by a domestic servant, house helper, or person hired for a similar capacity. Domestic servant. Alam niyo guys, yung word na domestic, nag-a-apply siya sa maraming bagay. When you say domestic, it's locally. Diba? Kailangan pa ba natin na ano? Pag nagpa-fly kayo, within the Philippines, ano tawag doon? Domestic flight. Pag lumilipad kayo palabas, that's international flight. Diba? So what's wrong with that? House helper. Guys, marami kasing qualification ng house helper. Okay? Halimbawa na lang sa domestic servant. Balik muna tayo sa domestic servant. May mga mayayaman pong pamilya na magkakaiba po ang cook, yaya, katulong, no? Labandera, planchadora. Iba-iba yan. Ang malupit pa niyan, meron pang iba,
mayordoma. Sino pong nakakanood dito ng ng video ni Small Laude? Imagine niyo kung gaano karami ang katulong niya. Napapanood niyo rin ba yung mga videos din ni Joel Cruz? Yung may-ari ng Aficionado. Imagine niyo kung gaano karami yung yaya niya. Para lang sa mga anak niya. Iba yung gumagalaw dito. Palibhasa kasi yung utak ni Raffy Tulfo, anti-poor. So feeling niya, ang common na pamilya, oo nga naman, meron isa, dalawang katulong. 'Di ba? Usually nga, typical na to Ito for the record yung ex ko. Dalawang katulong nila. Mag-ina lang sila. May katulong may sarilang katulong nanay niya, may sarili rin siyang katulong. Actually, yaya niya 'yun. 'Di ba? Ang house helper, pwedeng hardinero, pwedeng driver, pwedeng mekaniko. Lalo na kung yung pamilya na 'yon mahilig sa sasakyan. Yung pinagbilhan ko ng kotse ko, second hand lang po yung kotse ko Alam niyo ba kung ilan yung kotse nila? Higit pa sa 10. Kaya nag-hire sila ng sarili nilang mekaniko. Sa kanila nakatira. Mahilig kasi, yung pinagbilang ko napakayaman po nung pinagbilang ko ng kotse. As in. Yung kotse ko nga, service lang ng nanay nila Here and there, dun sa bahay, sa loob ng subdivision, imbes mag-tricycle, kotse gamit. Sabagay, walang tricycle dun Dahil lahat ng tao dun sa subdivision na yun, mayayaman talaga. Literal. 'Di ba? So, ano masama sa pagka-identify ng domestic servant? Theft is committed against the employer by the employee. See? So, hindi, yung qualified theft, hindi siya very specific sa isang household helper. Pwede rin sa employer-employee. Theft is committed by a person who has access to the place where the theft is committed by means of entering such place under false pretense or using a duplicate key. Kamag-anak mo pwedeng pumasok dito. Caretaker mo pwedeng pumasok dyan. Theft is committed with grave abuse of confidence. And lastly, theft is committed through breaking a seal or taking advantage of breaking a seal. See? Hindi po siya specifically ginawa para lang ang affected niyan mga domestic helper. So, hindi ko maintindihan kung ano itong mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Play natin. Napaka makaluma na pag-iisip. Qualified theft should only punish those given clear trust and confidence with property of the owner. Tulad po ng bank teller na nagbulsa ng pera. Well, unang-una sa lahat, pagka nag-hire po tayo ng katulong, lalo-lalo na, we hire them to work inside our very specific property, our personal properties. Whether sa bahay yan, gamit natin, lahat yan, ini-entrust natin yan sa mga katulong. So, ano binibigay natin? The highest form of trust and confidence. Especially, kung yung katulong, may function din as yaya. Ini-entrust mo ang anak mo sa mga yaya. Alam mo yung konsepto, yung definition ng katulong? Tumutulong sa atin. Helper natin. Pero kasi, meron din naman talaga mga tao na ginagawa sa katulong slave. Alam niyo ako kung bakit mahal ako ng mga katulong namin before? Simple lang. Kasi once na nagawa na nilang kailangan nilang gawin, hinahayaan ko na silang whatever they wanna do. Importante lang naman, nagawa mo na yung kailangan mong gawin. You don't need to do anything more than that just to maximize your hours. Although, unfortunately, may mga katulong din naman talaga or may mga amo din naman talaga sagad to the bones. Diba? Sagad to the bones. Na kanyang hinahawakan. Teka lang.
Ibig niyo bang sabihin, yung mga kasambahay na naiiwan sa bahay mag-isa minsan, hindi dapat nabibigyan Sambahay nila para wag na magreklamo sa mga abuso na naranasan nila. Ginagamit ng mga masasamang binibigyan ng trust and confidence? Teka lang, parang kakaiba yata yung definition niyo ng trust and confidence pagdating sa mga kasambahay. With idol, Alam niyo syempre, po, ginagamit ng mga masasamang attorney. amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila para wag na magreklamo sa mga abuso na naranasan nila. Kaya nga sila pinagtitiwalaan kasi kasambahay sila yung madalas na nasa bahay, sila yung naglilinis ng bahay, sila yung nakakapasok sa kwarto ng mga amo. Wala bang trust and confidence na masasabi doon? I will pass a bill that will remove our kasambahay from the provisions of qualified theft. Kasi po, hindi naman po sila masahol pa sa regular na magnanakaw sa kalye. At mukhang hindi mo pa alam. Well, wait lang, Attorney Clara. Here's the thing. Para sa'yo, yung pag-i-include ng mga katulong is anti-poor, pero pro-criminal. 'Di ba? Excuse me. Imagine niyo guys, no, kung gaano karami yung reports ng mainstream media about sa mga pagnanakaw ng katulong. Kasambahay na nagnakaw ng kahadiyero, kasambahay na kakilala ng kanyang mga amo sa Facebook, tinangay ang kanilang gamit at pera, pagnanakaw ng kasambahay na bisto ng i-post niya sa internet ang litrato ng magnanakaw, bagong pasok na kasambahay, nagnakaw ng 3 million pera gamit sa amo, kasambahay na galing pa mismo sa agency, nagnakaw ng mga alahas at amo, kasambahay na nagnakaw ng 3.5 million na alahas at pera, arestado. Kasambahay nagnakaw ng 64,000, no? At ng mga alahas niya. 'Di ba? Filter natin. This year. Wanted kasambahay. Babaeng nagpanggap umanong kasambahay para magnakaw sa kanyang amo 11 months ago. 11 days ago, kasambahay na nabulag. O, iba to. 'Di ba? Kulang-kulang 300,000 na gamit tinangay ng kasambahay 3 months ago. DH sa Hong Kong, 102 million ang tangay sa amo 2 months ago. Diba? Patago, kasambahay, patagong sinaktan ng 3 taong gulang na bata na inalagaan niya. Tapos tatanggalin, balikan natin. Kung ano ang pagkakaiba ng kasambahay na nagnakaw at yung ordinaryong nagnanakaw. Parang lumalabas daw, according to him, na yung qualified theft kapag isinampa sa isang kasambahay ay anti-poor daw. Siguro dapat alamin niya muna bakit kailangan masama Yeah, anti-poor pero pro-criminal. ang isang kasambahay kung magnanakaw. Ang kaso ay hindi ordinaryong theft, kundi qualified theft. So, ano ba itong qualified theft na sinasabi niya? Na hindi dapat daw maisama ang mga helper or kasambahay kapag kami nawala sa bahay mo, may ninakaw, dapat hindi sila makasuhan ng qualified theft, kundi ordinaryong theft. Dahil ang paglalagay daw at pagsasama ng isang kasambahay dito sa provision na to ng Revised Penal Code, ito daw ay anti-poor at discriminatory. So, explain natin bakit kailangan na ang isang kasambahay ay makasuhan ng qualified theft at hindi theft lamang kapag sila ay nagnakaw sa kanilang amo. Qualified theft as defined under Article 310 of the Revised Penal Code of the Philippines refers to the unlawful taking of someone else's property,
coupled with specific qualifying circumstances that elevate the offense to a more severe form of theft. Bakit sinasabing na Okay guys, itong pinakita ko ito yung qualifying circumstances, no, na present din definitely ni Attorney Claire. Yun lang passing lang, so kailangan yung i-post doon sa mga hindi pa nakakapanood. Anyway. So, yun nga, gustong tanggalin ni Raffy Tulfo to under the qualifying circumstances. Okay? Na dapat regular theft lang. Kasi nga ang qualified theft is a severe form of theft. Okay? Kasi nga ang simple theft is hindi mo kakilala eh. Like halimbawa, kumakain ka sa mall. Okay, kumakain ka sa mall. Tapos nandoon ka sa food court. So, in and out ang mga tao, roaming around and all. Tapos biglang dinampot yung cellphone mo. That's theft. Hindi ka nanlaban, walang violence and all. So, dahil sa mabilis nga lang pickpockets, theft yun. Walang force na nangyari. Hindi mo rin kakilala. Pero pag ito, kakilala mo eh. Kakilala mo to the point na nag-invest ka ng tiwala dun sa tao. Na in-entrust mo kung anong meron ka. Kung ano yung mga pag-aari mo. Kasi nga, ayan grave abuse of confidence. So kahit kamag-anak mo, pwedeng mapasok sa qualified theft. Sa sobrang tiwala mo, yan pa yung ibinalik sa'yo. Tapos gustong tanggalin ni Raffy Tulfo yan? Bakit? Kasi anti-poor. No? Pero pro-criminal. So paparamihin niya ang mga kriminal. Kasi exempted na nga sila eh. Ay, katulong ako. Di ako pwede dyan sa, na yan? Sa crime na yan. It's the same thing. Sa gusto niya, natanggalin, i-decriminalize ang libel. Kasi nga, self-serving dahil convicted din siya ng libel. Convicted din yung kapatid niya ng libel. At dahil nga nalaman na natin na siya nga ay convicted ng libel, no? Finalsify niya ang kanilang documents. Nung nag-file siya ng COC niya. Kasi dalawa lang naman ang pwedeng maghadlang sa kanila eh. Number 1, dahil sila ay convicted ng libel. Number 2, kung sila ay US citizen. At maliban doon sa pag-falsify ni Raffy Tulfo, nilagay niya na asawa niya yung kongresista na hindi naman siya legal na kasal doon. Can you just imagine? 'Di ba? Yung criminal mind. Tatanggalin mo ang kasambahay sa qualified theft. So come to think of it na lang kung gaano karami ang gustong magnakaw dahil tatanggalin mo ang mga kasambahay, domestic servant. Imagine mo only because yung kanyang vocabulary is very limited. Discriminatory sa kanya. Yung salitang domestic servant. Ikaw nga may domestic servant ka rin, Raffy Tulfo. Pag sa'yo yung ginawa, hindi ko alam kung anong klaseng patong-patong na kaso gagawin mo. Kung ikaw pag nakawan, actually, walang maglalakas ng loob na magnakaw sa'yo. Alam mo kung bakit? Kulong na sila, sirang-sira pa pangalan nila. Definitely. Sa'yo pa ba? You never know. Diba? Ito yung mga gusto ng mga Tulfonatics.
Superhero si Raffy Tulfo. Pag anti-poor ang batas, gusto niyang tanggalin. Anything that anti-poor. Alam niyo ba kung ano yung typical na may mayayaman din naman magnanakaw. Nag-a-agree naman ako dyan. Pero typical, sa taong hikaw sa buhay, kriminal din. Nagnanakaw, pumapatay. Bakit ba pumapatay yan sa mga yan? Dahil binabayaran sila para pumatay. Bakit sila nagnanakaw? Dahil wala silang pambili ng kung ano. Doon lang naman umiikot guys ang krimen ng mga ng mga hikaw sa buhay. Either pumatay dahil nga walang pera at binabayaran sila doon, or magnakaw in any form, whether that's theft, qualified theft, or robbery. Ano ba yung kalimitan natin napapanood sa mga news? Doon lang naman umiikot lalayo pa ba tayo? Katulong na nagnakaw sa bahay, snatcher, holdupper. Diba? Ano ba ginagawa ng holdupper? Malamang robbery yun. Kasi by force na yun eh. Pero yung biglang dinampot lang yung gamit mo habang kumakain ka na hindi mo napansin, that's theft. Diyos ko Lord. Yan yung binoboto nyo. Anti-poor pero pro-criminal. Panoorin nyo guys yung video ni Attorney Claire. Kung ano ba yung difference ng theft at saka ng qualified theft. Ang qualified theft kasi guys, may tiwala ka sa tao eh. Diba? Kilala mo yung tao na pinagkatiwalaan mo. Kaya mo nga pinagkatiwalaan kasi mataas ang tiwala mo. Kaya mo nga iniwan ng isang bagay sa kanya kasi pinagkakatiwalaan mo. Tapos lulukoyin ka? Magte-take advantage ng tiwala mo? Then gusto mo theft lang? Anti-poor. Yeah, anti-poor pero pro-criminal. Parang libel lang yan eh. So parang gustong gawin ni Raffy Tulfo. Tapos i-exempt yung mga nasa media. Di magme-media na ako at kung ano-anong mga fake news ang ipapakalat ko para lang kumita yung mga article ko, vlog ko, news ko. Diba? Etong ewan ko guys, no? Pag ganyan guys, mga naisip ni Raffy Tulfo, huwag na kayong kumuha ng katulong. Kasi kayo na biktima, wala ka pa kayong laban. Kasi nga anti-poor yan eh. Diba? Pero pro-criminal. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Ano ba pakiramdam nyo dito sa mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo? Tamang pag-iisip pa ba ang meron si Raffy Tulfo para tanggalin niya ang mga house helper, domestic servant at ang mga tao nagtatrabaho with the same or similar capacity? Hindi sila dapat makasuhan? Parang yung sa mga media lang, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel? Diba? Kasi natatakot silang makasuhan ng libel? No, you have to be very responsible and accountable sa mga pinagsasabi mo. Diba? Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye!